Sa Korean dramang Casino, gumawa ng masama ang karakter na si Charlie na hango sa totoong buhay na pangyayaring naganap sa taniman ng tubo dito sa Pinas. Nagpapatakbo siya ng seafood company dito sa bansa at nagbigay kanlungan sa 3 Koreanong tumakas sa kanilang bansa dahil sa kaso ng pananalapi kapalit ng kanilang malaking pondo para tustusan ang kanyang negosyo sa pagsusukal. Nang magkaroon ng pagtatalo sa pamamahagi ng pera, nauwi ang argumento sa pagtapos niya sa 3 nasabing Koreano. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang insidenteng nangyari sa taniman ng tubo sa Bacolor at ng pasimuno si Park Kwang-yeol. Umaga ng October 11, 2016, isang magsasaka sa Bacolor ang nakakita ng maraming dugo sa kanyang taniman ng tubo. Sa di kalayuan ay natagpuan ng naturang magsasaka ang mga wala ng buhay na katawan na walang awa at basta na lang itinapon sa taniman. Nakatali ang kanilang mga kamay at paa at may mga tama ng bala sa ulo. Matapos ang paunang pagsisiyasat, nalaman ng mga investigador na ang mga katawan ay mga Koreano. Ang mga ito pala ay mga hayaps mula sa isang kumpanya ng pamumuhunan na matatagpuan sa Sucheong, Seoul, South Korea. Sa unang bahagi ng taong yon, lumikha ang naturang kumpanya ng isang FX trading system para mahulaan ang mga pagbabago sa currency sa hinaharap at pagpapalaki ng mga kita habang nang iingganyo ng mga mamumuhunan. 4 sa kinatawan, 1 ang nahuli at nasintensyahan ng humigit kumulang 1 taon at 6 na buwan sa Korea. Pagkatapos ng 1 taon mula nang maitatag ang korporasyon at sa pagtugis ng kapulisan dahil sa bawal na pangangalap ng pondo, ang natitirang 3 na sina Mr. Park, Mr. Meng at Mr. Shim ay tumakas ng Korea dala ang perang nasa 13.8 billion won o nasa higit 573 million pesos mula sa 216 mga namumuhunan. Pagkatapos sa ilang buwan lang mula nang tumakas ang 3 ng Korea, natagpuan naman silang walang awang iniligpit sa taniman ng tubo dito sa Pinas at wala na rin ang malaking perang itinakas nila. Nagsimula ang pagsisiyasat sa paghahanap ng mga leads sa naturang insidente, pero mahigpit ang imbestigasyon ng Pilipinas, umaasa sa Korean team na nasa baba. Kaya't kinailangan ng Korea na magpadala ng mga forensic squad at mga profiler sa Pinas. Sa pinagsamang imbestigasyon, hinalughog ng grupo ang bahay ng mga biktima at nakakuha ng mga fingerprints ng 2 indibidwal mula sa isang lata ng Coca-Cola. Bukod pa rito, nakita rin ang DNA ni Park Kwang-yeol sa tape na ginamit para igapos sa mga biktima. Sa pamamagitan ng mga CCTV at pagtatanong sa mga saksi, sina Park Kwang-yeol, isang casino operator dito sa bansa, at isang Koreanong nagngangalang Kim Chun-soo ay natukoy bilang mga salarin sa likod ng insidenteng nangyari sa taniman ng tubo. Isinilang noong September 15, 1978, si Park Kwang-yeol ay nasa negosyong pamamahagi ng seafood sa Korea ay patuloy na itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa panahon ng unang panayam na isinagawa ng komunidad ng Korea dito sa bansa kasunod ng pagtapos sa 3 Koreano. Sinubukan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang website at pagbibigay ng makatotohanang alibay. Sinabi niyang may biglaan siyang meeting sa Maynila nung gabi ng insidente at pumunta sa isang local fast food restaurant. Sa kabila ng pagsisikap niyang linisin ang kanyang pangalan, hindi nagtagal bago siya naging pangunahing pinaghihinalaan para sa pagpapasimuno sa pagligpit sa 3 Koreano, ibinilang na siya sa mga babantayan ng pulisya. Ang kwento ay ang mga biktima ay tinukoy ng kapatid ni Kwang-yeol na nasa parehong magulong negosyo ng pananalapi. Sinabi niya na tumakas ng Korea papuntang Pinas ang mga biktimang Koreano at naglagay ng 700 million won o nasa mahigit 27 million pesos sa isang casino safe. Kasinong nagkataong pinapatakbo naman ni Park Kwang-yeol. Bilang kapalit sa pabor na to ng pananalapi, binigyan sila ni Kwang-yeol ng santuaryo. Pero biglang lumala ang mga bagay-bagay nang si Kwang-yeol, ang may-ari ng papaluging kasino, ay hinikayat ang 3 Koreanong ibuhos ang kanilang pondo sa bumagsak niyang negosyo na nangakong babayaran sila sakaling maglalagay sila ng puhunan. Pero nang singilin na siya ng mga to na ibalik na ang kanilang pera, uminit ang sitwasyon na humantong sa malagim na pagtapos sa 3 Koreano. Hinimok ni Kwang-yeol si Kim Chun-soo na dating namuhunan sa kanya ng 50 million won o nasa 2 million pesos na kanyang negosyo sa Korea na hindi kailanman nakatanggap pa ng anumang bayad mula sa kanya
at pinangako ang babayaran niya to ng 100 million won o higit 4 million pesos na pumunta ng Pinas dahil meron siyang mga ipapaligpit. Matapos ilang mailigpit, ginastos ni Wang Yul hindi lang ang 2.8 million won o nasa 116,000 pesos na nanakaw nila mismo sa mga biktima, kundi pati na rin ang 750 million won o higit sa 31 million pesos na ipinagkatiwala ng mga to sa kanya. Nagpatotoo naman si Kim Chun-soo kalaunan na talagang si Wang Yul ang kumalapit ng gatilyo at naroon lang siya para tumulong. Habang si Park Wang Yul naman na sobrang kampante at napakataas ng kumpiyansa sa sarili ay masyadong minaliit ang kakayahan ng pulisya ng Pinas pati na rin ang pulisya ng Korea. Gayunpaman, mabilis ring nahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis ring naaresto si Kim Chun-soo nang bumalik siya ng Korea. Pero hindi naging madali ang paghuli kay Wang Yul na nananatili pa rin ng Pinas. Gayunpaman, gumawa ng pagbabago ang dedikasyon ng Korean Desk Inspector na si Lee Ji-hoon sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga leads mula sa isang tissue napkin na nakita sa isang larawan sa social media na na-upload ng nobya ni Wang Yul at napag-alaman na ang tissue napkin na yon ay pag-aari ng isang restaurant na nasa isang kondo sa Maynila. Kaya't sa wakas, November 17, 2016, nahuli si Park Wang Yul 37 days pagkatapos ng malagim na insidente. Pero ang pag-arestong yon ay hindi ang pagtatapos ng kasong ito, kundi isang pambungad pa lang sa kakaibang kabanata. Matapos mahuli sa pagtatapos ng 2016, si Park Wang Yul na dapat ay nakakulong ay nakita umanong nagbabanta sa isang Korean expat na ibalik ang kanyang puhunan. Nagulat naman ang Korean community nang makita si Wang Yul na dapat ay nasa likod ng mga rehas ay malayang gumagala sa mga lansangan at naiulat pang armado. Hindi nagtagal, nakarating sa Korea ang naturang balita. Kahit na habang nakakulong sa isang panayam, sa isang Korean na palabas ng pagsisiyasat, mukhang relax at parang hindi man lang nababahala si Wang Yul. Pinapanatili pa rin ito ang kanyang pagiging inosente na para bang nasa isang kaswal na pahinga lang ang pagkakakulong. Gaya ng kinakatakutan ng marami, pagkatapos lang ng ilang buwang pagkakakulong, nagawang makatakas ni Wang Yul. Pero noong June 2017, 3 buwan pagkatapos niyang makatakas, muli siyang nahuli ng mga kapulisan ng Korea at idinagdag sa mga isinampalaban sa kanya ang pagdadala ng bawal na gamot. Noong una, inakala nilang ang bawal na gamot na yon ay personal na gamit ni Wang Yul. Ang hindi nila alam, ito ay kaunting pahiwatig sa kung anong mas malala pang paparating. Sa buong taon ng 2018, patuloy na pinipilit ng Korean Ministry of Justice ang ekstradisyon ni Wang Yul. Nagpapadala sila ng maraming kahilingan dito sa bansa. Kaya lang patuloy na naaantala ang proseso. Binanggit ng kapulisan na ang kasalukuyang paglilitis kay Wang Yul para sa pagkakasangkot nito sa pagtapos sa 3 Koreano bilang dahilan ng pagkakaantala. Samantala, nananatili namang hindi pa rin nakukuha ang 13.8 billion won o mahigit 519 million pesos na ninakaw mula sa 3 Koreanong tinapos sa taniman ng tubo. Habang nagpapatuloy ang misteryong ito, kakaiba namang nagsimulang yumaman ang mga nauugnay sa operasyon ni Wang Yul. Nakabili ang mga to ng mga ari-arian at mga sasakyan. 2019, sa pagliliti sa Tarlac, muling isinagawa ni Wang Yul ang kanyang pangalawang pagtakas nang inireset ng korte ang paglilitis dahil sa hindi nakarating ang nakatalagang prosekusyon. Sa pagkakataong to sa pamamagitan naman ng paglusot sa bentilasyon ng banyo. Isinagawa ni Wang Yul ang pagtakas noong pabalik na ang grupo sa piitan at tumigil saglit sa isang kainan para mananghalian. Nakakagulat na naupo lahat sa mesa ang kanyang mga bantay para umorder ng pagkain at hinayaan lang si Wang Yul na mag-isang pumunta ng banyo. Dito na rin nagsimula ang usap-usapan na baka sinadya ang pagpapatakas kay Wang Yul na gustong ipa-extradite ng Korea. Kalaunan nasuspindi naman ang kanyang mga bantay at sinampahan pa ng kaso. Kapansin-pansin din na sa loob ng kanyang 2 taong pagkakakulong bago siya muling makatakas, nakipag-alyansa si Wang Yul kay Kim Yong-ryul na kilala bilang Sarah Kim, na kilalang isang malaking taong nagbebenta ng bawal na gamot sa Southeast Asia. Ayon naman sa isang lokal, nasangkot umano si Wang Yul sa pagbebenta ng bawal na gamot habang nasa kulungan bago pa ang kanyang unang pagtakas. Sinabi niyang natutunan umano ni Wang Yul ang mga detalye at pamamaraan mula kay Sarah Kim.
Nakipagkasundo umano si Wang Yul kay Kim na makikibahagi sa pagbebenta ng bawal na gamot sa Korea at magbibigay ng bahagi ng kita bilang kapalit ng pagkakataong makatakas at makakuha ng kapangyarihan. Sinasabing hindi din umano lihim sa mga Koreanong nasa Pinas na habang nasa piitan si Wang Yul, tinatangka pa rin umano nitong magpusilit ng bawal na gamot sa Korea. Naghinala ang isang Korean expat sa laman ng package na hiniling na ipadala niya para kay Wang Yul. Nang sinuri niya ang naturang package, tumambad sa kanya ang napakaraming bawal na gamot na itinago sa loob ng plancha, kaya't agad niya rin itong inireport. Ang mga larawang nagdodokumento ng mga nakitang itinagong bawal na gamot ay kinuna noong August 2018. Mula noon, dumami na ang mga balitang nauugnay sa bawal na gamot sa Korea. Noong taon ding yon, 2018, ang balita tungkol sa Burning Sun scandal ay yumanig sa buong South Korea. Ibinunyag nito ang malalim na katiwaliang kinasasangkutan ng pulisya ng Gangnam at ng mga kilalang celebrity na nag-udyok ng malawakang pagsugpo sa mga insidenteng nauugnay sa bawal na gamot. Sa panahong to, ang dating K-pop star na si Park Eun-chun at ang kanyang dating kasintahang si Hwang Hana, ang apo ng founder ng Namyang Dairy Products, ay pinagkaguluhan dahil sa mga kaso ni Hwang sa pag-abuso ng bawal na gamot. Umani naman ng pagsusuri ng publiko ang pagkakasangkot ng apo ng nasabing negosyante. Naging sanhi naman ito ng pagkakalantad ng Telegram room para sa bawal na gamot at kung paano nila binago ang mga paraan ng pagbebenta ng nasabing mga droga. Pagkatapos ng 2021, muli na namang nadawit ang pangalan ni Hwang Hana dahil sa pinaghihinala ang paggamit nito ng bawal na gamot, kasama ang kanyang asawang si Mr. Oh at ang kaibigang si Mr. Nam. Sa pagsisiyasat na to, muling lumitaw ang pangalan ni Park Wang Yul na nakatakas dito sa Pinas. Sa pagsisiyasat, napag-alaman na ang kaibigan ni Hwang na si Mr. Nam ay hindi lang basta kaswal na bumibili at gumagamit ng naturang bawal na gamot. Naiugnay rin siya sa Vatican Kingdom, isang kilalang network sa pagbebenta ng bawal na gamot sa loob ng Telegram na laganap sa Korea nung panahong yon. Ito ay isang uri ng organisasyon ng bawal na gamot na nagbukas ng mga channel para sa madali ang pagbili online ng mga nasabing bawal na gamot sa panahon ng COVID-19. Matapos masuri ang warrant of arrest ni Hwang Hana at tinanggihan ang lahat ng isinampal laban sa kanya, nahuli naman ng individual sa likod ng Telegram ID ng Vatican Kingdom. Kasunod nito, noong January 21, 2022, nasintensyahan si Hwang Hana ng 1 taon at 8 buwang pagkakakulong. Ang Vatican Kingdom ay isang operasyon ng bawal na gamot na pinamamahalaan ng isang 26 years old na nag-orkestra ng maraming Telegram channel para sa pagbebenta ng mga to. Pangunahing nakataon ang channel na to sa mga parokyanong kabataan at mga young adult ng South Korea. Ang utak sa likod ng malawakang network ng bawal na gamot na to ay si Park Wang Yul. Sa papel na sanksyon, isang supplier ng mga channel sa Telegram at sa pamamagitan ng isang intermedyaring kilala bilang Hasyun, gumawa si Wang Yul ng bawal na gamot dito sa Pinas. Para hindi agad masilip ng kapulisan, gumamit siya ng distribution method na kilala bilang paghahagis. Iiwan ang mga nabiling bawal na gamot sa mga paunang natukoy na lokasyon para doon nakunin ng mga mamimili. Isang prosesong pinadali ng isang grupong binubuo ng 10 middlemen. Ang South Korea, na dating kilala bilang bansang may napakababang sirkulasyon ng bawal na gamot, ay nayanig sa pahayag na si Park Wang Yul ang nasa likod ng pagbebenta ng tinatayang 60 kilograms ng bawal na gamot buwan-buwan. Tinatayang humigit kumulang 30 billion won o mahigit 1.2 billion pesos. Ang dati niyang karanasan sa negosyong seafood na nangangailangan ng mataas na kahusayan at kakayahan para sa pagiging dapat palaging sariwa ay tila't hindi inaasahang siyang nakapagbigay sa kanya ng mga kasanayan na kailangan para sa pagpapatakbo ng isang sopistikadong network ng pagbebenta ng bawal na gamot. Mas lalo pang naging tanyag si Park Wang Yul nang malaman ng marami na siya rin ang pangunahing salarin sa likod ng pagtapos sa 3 Koreano sa taniman ng tubo sa Bacolor. Dahil dito, nagsimulang dumagsa ang mga tip na humantong sa pagkakadakip sa kanya ng mga pulis ng Pinas sa rehiyon ng Laguna noong October 28, 2020. Habang si Kim Chun-soo naman na idinawit bilang kasabwat niya sa pagligpit sa naturang mga Koreano sa taniman ng tubo ay nasintensyahan ng 30 years na pagkakakulong sa South Korea mula pa noong 2017.
Nasintensyahan din ang mga miyembro ng Vatican Kingdom ng 10 taong pagkakakulong. Pagsapit ng 2022, si Park Kwang-yeol ay hinatulan ng pinagsama-samang sentensya ng 60 years na pagkakakulong dito sa Pilipinas para sa pagtakas, bawal na gamot at pagtapos ng 3 katao. Ayon rin sa ibang mapagkukunan, si Park Kwang-yeol na ngayon kilala na sa malakihang pagtutulak ng bawal na gamot sa South Korea na nahatulan din dahil sa pagtapos sa 3 Koreano ay mukhang may malaking impluwensya kahit nasa loob ng piitan. Ayon sa mga ulat, itinuturing siyang VIP sa loob. Sinasabing malamang ito ay dahil sa masamang impluwensya ng kanyang kayamanan sa loob ng piitan. Ang kanyang katayuan bilang isang mayamang bilanggo ang di umano'y dahilan kaya't naging target siya para sa mga nakahangad na makinabang mula sa kanyang yaman. Kaya't maganda ang pagkikitungo sa kanya at posibleng maging daan kahit sa muling pagtakas niya sa hinaharap. Ang alalahaning posibleng muling pagtakas ay mas lalong pinalubha dahil sa nakaraang pagbebenta ni Kwang-yeol ng bawal na gamot sa Korea, kung saan kumita siya ng 30 billion won o mahigit 1.2 billion pesos kada buwan. Natatakot silang ang malaking kita na to ay maaaring makapagbigay kay Kwang-yeol ng mga paraan sa mga tiwaling opisyal at muling makatakas. Samantala, palagi pa ring naaantala ang proseso sa kabila ng patuloy na pagtatangka ng South Korea na i-extradite si Kwang-yeol para harapin ang hustisya sa kanilang bansa. Sinasabing hindi umano tumutugon ang kapulisan ng Pinas sa mga kahilingan para sa pansamantalang hakbang sa extradition. Sa ngayon, nananatili pa rin ang mga paratang na si Park Kwang-yeol ay patuloy na nag-oorganisa ng mga pagbebenta ng bawal na gamot mula sa likod ng mga rehas sa pamamagitan ng mga miyembro ng kanyang organisasyon na hanggang ngayon ay nananatili pa ring malaya. Inilalarawan ng sitwasyon ang mga hamon ng international na pagpapatupad ng batas at extradition, lalo na kapag tungkol sa mga salaring may mga mapagkukunan para samantalahin ang mga sistematikong kahinaan.